Nakaraan sa Pinoy Big Brother 8. Para patunayan na karapat-dapat silang manatili sa loob ng bahay, isang hamon ang ibinigay ni Kuya kina Karina, Reese at Seth. Pero kung kayo ay mabigo, isa sa inyo ang lalabas na ng aking bahay. Kaya mo yan, go! Nice! Sa huli, nabigo ang tatlo na maipanalo ang hamon. Ikinalulungkot ko, kayo ay nabigo sa inyong hamon. Dahil dito, isa sa inyo ang lalabas ng aking bahay. Kinaumagahan, bakas pa rin kay Karina ang pagod mula sa pinagdaan ng hamon. Habang si Seth, pinili munang mapag-isa. Ang dalawa pang boys, pinag-uusapan pa rin ang natapos na task. None of the girls would have gotten the thing. Anong thing? Yung task. Ito. Si Jelai happy lang kasi Gian parang doing all the work. Siyang tapos- gumagawa. And then Jelai at the end. And then they would switch off. Ganun. Ilang sandali pa sa gitna ng kanilang agahan, Reese, Karina, Po, Kuya. Seth, kahapon, binigyan ko kayo ng task para patunayan na gusto nyo pa rin manatili at maging housemate sa loob ng aking bahay. Kayo ay nabigo. Isa sa inyo ay sigurado ng lalabas ng aking bahay. Isa sa inyo ay ma-evict na. Ilalagay ko sa inyong mga kamay kung sino ang mapapaalis ng bahay sa pamamagitan ng isang task. Kung sino sa inyo ang huling makakatapos ng task, siya ang aalis na ng aking bahay. Sa activity area, magkakaroon kayo ng tigisang water tower. Kailangan ninyong punuin ang water tower ng tubig. Gamit lamang ang kutsara. oras na mapuno nila ang water tower, aangat ang isang karayom na magpuputok naman sa lobo na naglalaman ng number combination. Ang combination na ito ang magbubukas sa isang chest na naglalaman ng isang 10-gram puzzle na Huggies 8. Kailangan nila itong buuin para matapos sa kanilang hamon. Ano yun? Pag natalo siya yung ano? Paunahan to eh. Tapos kung sino yung last. Alis na. Evicted ka na. This started only because of... Didn't fight. Didn't fight for the big four. So, if you want to learn a lesson, Gabby, always fight. Always fight. Ito sakto, may whistle! Happy New Year! Happy New Year! Akin po yung pito na yan. Kanina ko po inahanap yan eh. Isang hamon nga ang muling haharapin ni Karina, Reese at Seth para iligtas ang kanilang mga sarili sa tuluyang paglabas ng bahay ni Kuya. Dito masusubukan ang kanilang lakas, diskarte, talino at determinasyon para mapanatili ang kanilang pwesto bilang isang housemate. Sa huli, sino nga kaya sa tatlo ang tuluyan na magpapaalam sa mga kasama? Pakatutukan ng resulta mamaya. What's up, Philippines? And what's up, netizens? Very exciting na nga ang mga kaganapan sa loob ng bahay. At kung haharap sa hamon ang tatlong housemates, ang mga kasama naman nila ay haharap din sa isang mahalagang desisyon. Sino nga ba kina Karina, Reese at Seth ang bibigyan nila ng suporta? At paano makakaapekto ang pagsuporta nila sa haharaping hamon ng tatlo? Ang kwento, narito po. Bago magsimula ang hamon ni Karina, Reese at Seth, isang desisyon muna ang hiningi ni Kuya sa iba pang housemates. Kaori, Jelai, Lee, Rain at Gabby, base sa inyong mga sagot, kayo ay makakapagbigay ng tulong para sa housemates.
sa pamamagitan ng pagdagdag ng tubig sa kanilang water tower. Una na ngang nagbigay ng kanyang desisyon si Cowrie. Pinipili ko yung taong ito kasi sa nangyari kahapon, nakita ko yung katapangan niya, yung katatagan ng loob niya. Nakita ko sa kanya na kahit na gano'n pa siya kahirap, never siyang sumuko, hindi siya nawalan ng pag-asa kahit sa huling minuto. Talagang binigay niya pa rin yung best niya. Yun kahit sobrang pagod na siya. Yung taong ito, si Karina. Huwag ka umiyak. Tingnan mo. Pinipili ko tong taong to dahil simulat nung una, nakitaan ko na siya ng katapangan rin at saka sobrang madiskarte tong taong to, si Seth po. Baka malaglag pa to. Sayang. Itong taong to, pinipili ko to kasi pangalawang beses niya akong pinili. Tapos, utang na loob ko sa kanya yon. Tapos, di siya sumusuko. Magaling din siya. Mabait siya. Basta, yun na yun. Alam mo na yun, di ba? Galing ka, tapang ka. Karina, I love you. Yuli. Oo naman, mahal naman kita eh. Ayoko ano to. Pipiliin ko tong tao na to kasi kahit wala siyang nakuhang bola kahapon, alam ko na every try na paulit-ulit, talagang tinatry niya yung best na kahapon. Siyempre, gusto ko itatulungan, Karina. Alright, don't spill it this time. Alam mo ba? Ikaw nung puno. I chose this person kasi kahit anong short ng time na nagkasama kami, nakita ko po sa kanya na hindi siya sumuko kahit man ano yung result, yung final result. At yun po talaga nagpa-made sa akin na manalo matalo, just know you did your best at binigay mo talaga yung sarili mo. At that person is Karina. Ano, sorry. Hindi lang mapakali. Matapos magbigay ng desisyon ng iba, oras na para simulan ang hamon ng tatlo. Magsisimula na ang inyong hamon in 3, 2, 1, go! Oh, mama. This is gonna take a long time. Inisip ko talaga mahirap to. Konti lang yung tubig sa kutsara po. Pero feeling ko fair yung competition po. Nakakapagod to. Kahit pa may advantage na sa laman ng kanyang water tower, si Karina hindi pa rin naging kampante. Kahit may advantage na po ako dun sa tubig, kinakabahan din ako kasi kahit nga ganun, medyo mabagal po ako. Dahil nahuhuli sa mga kasama, si Reese sinubukan na mas bilisan ang pagkuha ng tubig. Nice one, nice one. Oh my God!
sa kanyang pagmamadali. Oh my God. Twist tayo ko. Okay ka lang? Dahil sa pagkakadulas, nagdahan-dahan muna si Reese habang si Seth todo determinado sa pagpuno ng kanyang tower. Ang bilis po nung dalawa. Kaya hindi ko na sila tinitingnan, kuya. Scoop, lagay. Pagkalipas ng 1 oras, bakas na ang pagod ng tatlo. I've gone to the gym for like 3 hours before. I've ran like mini marathons before, but mas mahirap yan yung task natin po. Sobrang pagod po. Sakit yung bottom of my feet po. Sobrang hirap po talaga, kuya, nung laro. Sobrang nakakapagod. Pero tuloy pa rin. Binagalan ko na lang. Lakad-lakad na lang. Pero dahil nahuhuli na sa mga kasama, si Reese sinubukang bilisan uli ang pagkilos. Oh. Maya-maya pa, ang tatlo nagdesisyong magpahinga muna. Pagod. Si Karina, naggaya na agad na muling bumalik sa laro. Tara na, Seth. Ayoko na. Gusto ko na matapos to. Sobrang nakakapagod na. Parang zombie na yun. Meron. 83. Ibenta po pa rin sa rin. Habol. Susunod, May karampas na ako. Kaya pa, Seth. Hindi na. makalipas ng 2 oras ng paggawa ng challenge ay unti-unti nang nararamdaman ng tatlo ang pagod. Papahinga ako pag natapos ko muna yun. Maganda pag bibig yung gamit mo dyan. 83 ounce. 83 ounce. Malabas na yung karayo mo. 83 ounce. Kuya, bilisan mo naman. Pag lalo ka kasing nagmamadali, mas lalo kang mapapagod. Oo. Slow and steady wins the race. Medyo frustrating kasi as many times as I would pass them, parang I didn't feel that it would matter in the end. So then I was thinking, let's just take it slow so everyone else gets tired. Tapos at the end, siguro I'll be able to keep going. Ganun po. Go, 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 go. Hey, 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 Seth! hey, 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 Babalibagin na talaga namin ikaw. One. May cramps na ako. Kaya mo yan. Hips. Oh! Dahan-dahan mo na. Nice! Kung si Reese iniinda ang sakit ng katawan, si Seth naman tumitindi ang pagod na nararamdaman. May karampas na ako. Kaya pa, Seth. Hindi na. Masakit lang po yung likod tsaka yung katawan po. Sa pagpapatuloy ng challenge, nangunguna si Karina sa pagpuno ng kanyang water tower. Dali. Natin mo na. 100 ounce. Dali. Samantala si Seth nagdesisyon munang magpahinga. Go, kuya! Kahit ng ano ko. Go, go, go! Recover! Man. Guys, ang nakakapagod. Totoo. Sobra. Promise. Habang
Habang nagpapahinga si Seth at Reese, si Karina nagpatuloy sa pagsali ng tubig. Dapat walang mahuhulog. Hindi ko na sila tinitingnan, kuya. Yun sa akin na lang talaga. Scoop, lagay, scoop, lagay. Si Reese pumasok muna sa bahay para makapag-CR break at makakain saglit. Simula agad, ah. Simulan mo agad. Just I'll start already. Ba't siya tumigil? He could have used that time to recover. Tara na. Ilang sandali lang, bumalik na sa laro si Reese. Samantalang si Seth, napansin ang water tower ni Karina. Oy, onti na lang. 3 balik na lang yan. Ay! Sayang, Kare! Bilis! Hello, bilis na you. Go, you got it. Onti na lang yan. Kunin mo na yung password. Nasaan? Ayun. Awal! Yung pagputok, kuya, nagulat talaga ako noon. Sobrang hirap yung tower, kuya. Kaya sobrang nakaka-proud, kuya. Ang saya po. Paano up yan? Makikita ba ni Kuya yan? Bakit nasa likod? Di ba nasa gilid yan? Kasi makikita namin. Kung nakausad na si Karina at nakaabot na sa 10 gram, ang dalawang boys sinisikap pa rin punuin ang kanilang water tower. Kaya mo yan. Diyan ka na. Ang susuko. Kaya mo yan. Mahirap. Diyan ka no. Palit tayo pwesto. Mas gusto ko pang magganyan. Nakakabuang tubay. Kuya! Kuya, tapos na po! Hindi pa patapos to. Grabe na. Paano yun? So... Nakaputok na ng lobo si Karina. Doon, nagpasad na siya. Tapos ako, pagod na pagod talaga ako. May time na na-prostrate talaga ako, kuya. Pero tuloy pa rin. Ayaw. Four, five, six, seven. Masaya po ako dahil tapos na ako dun sa pagpuno nung water tower na yun, kuya. Mahirap ba? Ang hirap. Kahit takbo ako sa lahat ng mga course, I always ended up behind Seth. Sobrang bilis si Seth. Medyo frustrating. Go, Kuya! Kaya mo yan! This hurts more than running 3 miles, to be honest. Like, really. Makalipas ang 3 oras sa paggawa ng challenge, Meron pa palang isa dito. Oh my God. Nakaka-pressure, kuya. Ang sakit sa utak talaga. Hindi ko talaga maisip. Ganon. Sobrang hirap talaga, kuya. Tignan niyo, okay na. Hindi pa ba to? Okay. Ang hirap. Napaka-challenging talaga, kuya. Lahat, kuya. Kala ko mabilis lang to. Pero dapat sa ganito hindi siya manadaliin sa paggawa. Ay, ang gulo. Kuya, pa-check, kuya. Kuya. Lord. Thank you po.
thankful po sa lahat, kuya. Sobrang sarap po sa feeling. Sobrang hirap talaga, kuya. Sobrang nakakapagod talaga, kuya. Sobrang nakaka-proud, kuya. Rina! Ang galing mo talaga. Sobra. Fair yung competition po. Tapos si Karina po, she needed the help, ganun po. Feeling ko parang it's me and Seth lang. I don't want to give up, so I kept going po. Matapos maligtas ni Karina ang sarili, patuloy naman humahabol si Reese kay Seth at malapit nang mapuno ang kanyang water tower. Go, kuya! Go, Kaya kuya! mo yan. Dito ako nahihirapan. Lumalabas na yung karayom, kuya! Nakakabaliw to. Kaya mo yan, Seth! Go, Seth! Kaya mo din yan, Seth! Si Seth nagpa-check naman ng binuong tangram. To. Sobra pong hirap, kuya, kasi parang naguluhan po talaga ako, kuya. Hirap talaga. Kulang ng isang triangle. Ay, ang hirap talaga, promise. Nababalik mo. Sa pagpapatuloy ng challenge, si Seth nagpa-check muli ng binuong tangram. Okay na po. Wala, nalalaglag talaga siya. Kaya mo yan, kuya. Wala, nalalaglag. Konti na lang. Konti na. Diretso na. Masaya nga sa boy. Bro. Fair lang. Ang galing mo. Masaya ako sa sarili ko. Si Seth po, si Karina, kasi they fought until the end also. Si Seth means a lot to me po kasi si Seth, malakas yung loob ni Seth talaga. Never cries. The only time I've seen him cry is after he saw his mom po. Tapos umiyak siya when we hugged po. So sobrang meaningful yan po. Hindi ba dito tapos ba? Oo. Siyempre, may mga adventures tayo pagkatapos to. Ano na pangit mo sa Mga adventures tayo pagkatapos to. Luis, ingat ka ha. Malungkot ako kasi po may aalis po na kaibigan ko. Kasi si Riz, best friend ko po talaga siya dito sa loob ng bahay. Alam ko kay sa loob ni Riz, kuya, malungkot po siya pero pinipilit niya lang pong ngumiti. Nung natalo po siya, umiyak po talaga ako, kuya, kasi parang nararamdaman ko po yung pagod niya po. Ilang sandali pa, Seth, Reese, Karina. Matapos ng inyong hamon, ang pinakahuli ng nakagawa nito ay ikaw, Reese. Sa makatuwid, ikaw na ang lalabas ng aking bahay.
after this, you're gonna have projects. We're gonna have projects together. We're gonna have like a commercial together or like a movie or something. Don't be sorry. Kaya mo to. Sasabihin ko pong malungkot po ako, parang hindi pa po siya sapat para sabihin kung ano po nararamdaman ko sa moment na yun. Samantala, sina Karina at Lee pinag-usapan din ang naging challenge. Proud na proud ako sa'yo. Akala mo, iwan mo ako. Buti lang ginalingan mo. Bakit tatlo pa kami? Bakit kaming tatlo pa? Oo nga eh. Ilang sandali pa pinatawag ni Kuya si Reese sa confession room. Reese, Opo. how are you? Okay lang po. Trying not to be sad po. Pero certain housemates dito make me sad po when they're talking to me or like saying I'm gonna leave, ganun. Pero I'm like, oo, I'm gonna leave. Pero nandito pa ako. So gusto ko masaya. Gusto ko last meal with all of these kulit people po. Gusto ko yan. Talagang nalalapit ka na sa mga housemates mo. Opo. Siyempre po. They've helped me through a lot of things here kasi they're always trying to make you feel better, ganun. Reese, Opo. sa gitna ng pagkabigo mo sa task na ito, hinahangaan pa rin kita dahil hindi ka tumigil at pinagpatuloy mo pa rin ang laban. At bagamat ikaw nga ay nabigo, sa tingin ko, bibit-bitin mo ang aral nang hindi ka susuko. And that makes you a winner. Salamat po. Pero Reese, ayon sa ating kasunduan, ikaw na ang lalabas ng aking bahay. At yan ay magaganap ngayong gabi. Sige po. Hindi mo maaaring sabihin sa mga housemates mo na ikaw ay lalabas na. At pag lahat sila ay natutulog na, pupunta ka sa confession room nang hindi nila nalalaman. Sige po. Gusto kong lubusin mo na ang lahat sa gabing ito, please. Ilang sandali na lang ay matutulog na rin kayong lahat. So make the most out of this night. Sige po. Abangan bukas, sa paglabas ni Reese, paano nga kaya nito mababago ang samahan sa loob ng bahay. Magkaharap-harap na ang housemates para sa pangalawang Big Jump Challenge. Sa habang ito na the last housemate standing, susubukin ang inyong determinasyon, endurance, at tiyaga sa pagbabalanse ng isang mini statue gamit ang hawak niyong pole. Kung sino ang huling housemate na napanatiling nakabalanse ang mini statue sa itaas ng pole ang siyang mananalo sa ikalawang Big Jump Challenge. Wait lang, nahihilo ako. Oh my God. Karina. Wait. Sino nga kaya sa kanila ang mapapabilang sa inaasam na pwesto para sa Big Four? Abangan yan bukas dito lang sa PBB 8.